Hello mga katiktokera, mga kasaludo sa ang sulok ng mundo. Ayan, maraming salamat po in advance sa panonood nyo ng video kong ito. Actually, I don't usually make this kind of video. Kaya lang, naisip ko lang na gusto kong i-share para sa mga hindi pa nakakaalam yung about sa diabetes. Kasi ngayon, isa na ang diabetes sa fast growing diseases, hindi lang siguro sa bansa kung nasan ka ngayon, kundi worldwide na. So, actually, dalawang klase po ang diabetes. Meron pong type 1 diabetes, yun ay kung meron ka ng diabetes nung pinanganak ka or na-detect siya at your earliest stage. Meron naman, ito naman sa akin is type 2 diabetes kung saan late na, kumbaga acquired lang. Kasi yung sa akin po, nagkaroon ako ng diabetes when I was like 36 years old. And ngayon, nasa 49 years old na ako. And, ayun, so, masyadong matagal na akong diabetic. And, talagang praise God lang kasi, siguro kung walang gamot, baka tugigi na ako ngayon. So, yun lang, just to give information sa ating lahat na sa mga type 1 diabetes, yun ay about sa mga bata na pinanganak na meron ng diabetes. Yung iba kasi nadidetect lang at their earliest stage, like toddler or mga preschool age nila. Pero talagang ideally or normally, they already have it nung pinanganak na sila. And yung sa type 2 naman is yung na-acquire natin dahil sa poor and sedentary lifestyle natin, dahil sa familial tendencies natin. So, sa akin kasi, aside from meron akong family history ng diabetes sa father side ko, pasaway pa ako nung bata ko. So, nung kabataan ko. So, awareness lang po sa ating mga kabataan dyan hanggat kaya nyo pa na ma-prevent yung diabetes or magkaroon ng any other diseases, chronic diseases. Bata pa lang po tayo, dapat nag-iingat na tayo. A very important thing po talaga is managing the stress, matulog ng maaga, matulog ng tamang oras, exercise. Kailangan natin mag-exercise at saka siyempre, yung pagkain natin. Noon kasing kabataan ko, akala ko okay lang na kainin mo lahat ng gusto mo, total bata ka pa naman. Yung bang YOLO type na, okay lang yan, bata pa naman ako. And then hanggang sa nakasanayan mo ng kumain ng mga ganong mga matatamis, mga carbs, at saka yung pag kumain ka naman, para ka namang kargador na, 'di ba? So, nami-miss natin yung part na alagaan yung sarili natin, na mas maging concern tayo sa sarili natin, sa kalusugan natin. Mas iniintindi natin kasi yung pleasure over yung health natin. Kasi masarap masarap kumain, masarap uminom, masarap manigarilyo, but I don't smoke, by the way. So, yun lang po yung gusto kong iparating, na sana habang bata pa tayo, habang kaya pa natin i-prevent yung pagkakaroon ng diabetes, sana gawin na po natin. Sabi nga ng nanay ko, sabi nga ni mama, masarap yung bawal. So, lahat ng mga masasarap na pagkain, bawal yan. Pero, bawal ang sobra. Yung siguro kung yung mga chocolate, yung mga carbohydrates and all the foods na nakakapag-increase ng blood sugar natin, hindi naman siya bawal completely, lalo na kapag bata ka pa, pero wag naman kumain ng sobra. Yun lang po, dahil nag-iingay na yung pusa ko. So, yun lang po, maraming salamat po sa pakikinig sa aking video. For awareness lang po sa ating mga kabataan dyan. Please lang po, alagaan nyo ang inyong mga sarili habang kaya nyo pa. Eat healthy, live healthy, at wag po magpuyat at wag pang paka-stress, kasi yan po ang isa sa mga bagay na nakakapag kumbaga isang contributor sa ating pagkakaroon ng diabetes natin, apart from the food, of course. So, yun lamang po, maraming salamat po, and bye-bye po sa inyong lahat. Thank you. See you. Bye.